Bull run na nga ba ang crypto ngayon 2024? Alamin natin yan sa video na ito. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking TikTok account or sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena. Isa tayong second year financial management student. Isa rin tayong content creator, business owner, investor, and trader as well, no? So gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, personal finance, and economics. Kung gusto mong matutunan lahat yon as a student, as a youth, no? And syempre, as an entrepreneur and trader, panoorin mo ang video na ito at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts, no? So, para matutunan mo yung mga bagay na yon. And, ayan, hit the notification bell para lagi kayong updated. Okay, so without further ado, alamin na natin ang update ngayon dito sa Bitcoin. Kasi kung makikita natin, no questions asked, and no doubt, makikita nyo na nag-skyrocket na nga ang Bitcoin to 50,000 levels, no? Ibig sabihin, kung mawala na siya doon sa 40,000, 45,000, ayan na, no? Bumubulusok na siya doon pataas, papunta sa 51,000 and above, no? So ngayon, ang tanong nga ng karamihan, syempre, tutuloy-tuloy ba, no? Totoo na ba to? Napataas na nga talaga ang Bitcoin, no? And the whole cryptocurrency market, no? So, ngayon mga ka-traders, sagutin na natin yan. Pero bago yon, syempre, disclaimer, do your own research pa rin at ito, kumbaga, hindi nangangahulugan na magiging accurate ito or ito yung mangyayari, no? It is just that this is my insight and my opinion and my analysis also as a junior financial analyst, no? So, unang-una mga ka-traders, yung context muna nga ng Bitcoin, no? In the past weeks, in the past months, makikita nyo po na actually na-approve na nga yung Bitcoin ETF, no? And when that happened, when that particular news was released, bumagsak ang Bitcoin. Ayan, dito sa mga party na yan, no? So, ang nangyari po, naging buy the rumor, sell the news. Pero kung makikita nyo, dahil nga merong support level dito, in this particular level, sa 39,000 to 40,000 levels, tumaas, no? Or ang nangyari, mas nag-support dito sa levels na to, merong demand zone, no? Mga buyer zone dyan. Ang nangyari po, mga nagbilihan yung mga tao and then nag-bounce yung presyo niya. Well, sa technical point of view or technical analysis, no? Ayun yung sagot po doon kung bakit nag-bounce back yung presyo. No, pangalawa, dumami rin kasi ang mga news, no, including na nga yung spot ETF. Actually, good news yon kasi when it comes sa regulations or regulatory body, no, na mas gumanda ang tingin ng tao sa cryptocurrency kasi mas mataas yung security neto, no? Bakit? Dahil yung naipasa na sa US yung tinatawag nga natin na Bitcoin ETF or Exchange Traded Fund, doon na naunti-unti natatanggap na ito ng isang bansa, 'di ba? Na unti-unti natatanggap na ito as also as an investment, no? Na legal, 'di ba po? So kaya alam naman natin ang Bitcoin kasi and the whole crypto, no, the nature is it is not connected to any body ng government, no, ng authority, and definitely ng isang government or ng state, no? So ngayon ang nangyari, mas tumaas pa ng tumaas ang presyo dahil din marami ang good news din na nai-release, ang nailabas, and then ito na nga, 'di ba? 2024, marami nagsasabi na magandang taon 'yan para sa Bitcoin. So sa aking palagay, no, kung makikita nyo po, wala kasing retracement or pullback, no, na nangyayari dito. Wala pang correction, no? So don't get me wrong, trader din ako sa crypto, nag-i-invest ako sa Bitcoin, pero kung makikita natin kasi sa RSI din syempre, no, and the other momentum indicators are telling us na pwede itong magkaroon ng correction, no? Ayan nga, kapag ka nag 50,000, 51, syempre merong resistance dyan, alam natin yan, di ko na siya maturo, pero yan yung resistance, na-reach naman niya at nataasan pa, no? It moved beyond that resistance. Pero syempre, hindi yan tataas ng 60,000 hanggat walang mga retracement, no? So possible bago niya maabot yung 55,000 and above, 60,000 and above, no? At pumunta siya dun sa kanyang all-time high, possible yan na siya ay mag-retrace muna. Ayan, so kung hanapin natin yung mga retracement, syempre, your previous resistance becomes now your what? No, your support. So meaning, possible siyang bumalik muna, no, diyan sa mga
49,000 to 48,000 levels, no? Wag naman sana, pero yun ang mga sinasabi ko sa inyo na possible mangyari, no? Pwedeng mangyari, no? And that is the fundamentals and technicals, no? Pero overall, when we talk about sentiment analysis, the investors and the traders, no, yung point of view nila positive ngayon 2024. No, kahit makikita nyo, nag-down yung market na ganyan, it's moving sideways here, no, pero kung makikita nyo ngayon, nag-iba bigla yung trend, nag-iba bigla yung momentum, nag-iba bigla yung sentiment ng tao, no, from being a negative, from being neutral to positive, no. So kaya kung makikita nyo dito, kayo, no, nasa sa inyo ang kasagutan pa rin yan kung magi-invest kayo, kung magte-trade kayo, kung mag-hold kayo or take profit na kung may hold kayo dati, no. So ano nga ba, no, sa tingin nyo, tutuloy-tuloy ba o hindi? Based on fundamentals, technicals, and sentiment analysis, ano sa tingin nyo yung magiging price movement ng Bitcoin, no? So yun mga ka-trader, sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Follow for more updates, no, sa cryptocurrency and other financial markets, at syempre magtuturo pa tayo about trading. Thank you, God bless us all, and see you on my next vlog.